Ito pong muli si William, ang iyong kaibigan na may kapansanan. Nakatanggap ako ng isang tanong mula sa isang teenager on Facebook asking paano ba maghihilom ang isang pusong sugatan. So para sa iyo ang aking episode na laan para makapag-move on o bigyan kita ng advice sa kung paano ba babangon muli ang isang pusong nasugatan ng pagmamahal. Una ay ang decision for closure. Desisyon ang aking advice sa iyo kasi ang puso kapag ito ay nasaktan would take a while bago ito muli makalimot, makapag-move on at makapagsimulang muli. Kaya desisyon na nanggagaling sa isipan bago sa puso ang aking pakiusap sa iyo na una mong gawin para maghilom ang iyong pusong sugatan. Closure. Diba kapag nagbabasa tayo ng libro, pinipinid natin ang isang kabanata kapag natapos na ito? Ganon din ang gusto kong gawin mo kapag ikaw ay nagsisimulang muli. Kailangan magkaroon ng pagtatapos, yung isang yugto ng buhay mo na kailangan mo ng kalimutan or ipag-move on. Paano ito gagawin? Pwede kang i-gather mo lahat ng mga letters until finally kailangan mo na siya either punitin, itago, or sunugin. Pwede ka rin maglabas ng sama ng loob mo sa isang kaibigan or magpakinig ng mga kanta na makapagpapaalala sa iyo ng iyong mga alaalang kasama ng iyong minamahal. Pero pagtapos ng araw na yon, it's time to finally move on. Desisyon, kasi ang isipan ang una magdidikta ng iyong pagsisimula ng panibagong bukas. At saka na magka-catch up ang damdamin o ang puso. Pangalawang punto, reinvent yourself. Kaibigan, nung minsan ako'y nagkaroon ng problema at dumaan din sa matinding pagsubok, I reinvented myself by quitting my job and then applying to a new company, and this time, reinventing myself by calling myself a new name. Ginamit ko si Liam bilang persona ng aking bagong pagkatao. Nag-meet ako ng mga bagong kaibigan, nagsimula akong muli sa isang bagong kumpanya, and then before I know it, ayun na. Nagkapagsimula na ako muli with a new reinvented version of myself. Try mo rin siyang gawin, baka it might work for you. Pangatlo is the kasabihan that time heals all wounds. Although yung isang Christian radio station na narinig ko tells that love, not time, that heals all wounds. Sa tamang oras at panahon kapag dumami na yung mga eksperyensya mo o nakalimutan mo na dahil nag-fade na yung pain dulot ng paglipas ng panahon, nakakapag-move on ka rin naman ng tunay. Subalit, magkaroon ka ng desisyon na magmahal ulit. Mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo mga tao na kapaligid sa'yo na mahal ka rin naman. Yung mga kaibigan mo, ang Diyos, definitely, ang eksperyensya, at kapag finally tuluyan na naghilom ang sugat, you can bless the past and move on to a better chance for you to love again. Sana kahit paano ito ay makatulong sa iyo, kaibigan. Alam ko ito ay mahirap, pero with time and with your decision, things would go well for you. Hanggang sa muli.